Diplomasya pero hindi magbulag-bulagan. Yan ang posisyon ng ilang senador kaugnay sa sigalot sa laot. Bunsod ito ng umiinit na world war sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mula sa naunang matapang na pagkondena sa anilay pambabastos at pananakot ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa China, bahagyang kumalma ang ilang senador. Hindi po tayo magpipikit mata at magbibingi-bingihan at lalong hindi po mali ang tumindig para sa interes ng Pilipinas at soberenya ng ating bansa. For the record, dear colleagues, we also want to find a way to restore our relationship and extend once more the hand of friendship to the People's Republic of China. We, as a nation, will continue to assert our rights under international law. Our kababayans deserve nothing less than a government that firmly stands its ground in asserting our sovereignty and defending our nation's interest. Mahalaga ang ating relasyon sa China, pero sa ating kapayapaan, sa presyo ng pagkain, sa trabaho, kaya naman batas at diplomasya ang dapat pinipilit ipairal. Sa kanya namang social media post, pinakita ni Senator Robin Padilla ang pagtatagpo nila ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Ayon sa senador, nagpalitan man sila ng mga opinyon sa sigalot sa laot, nananatili ang kanilang respeto sa isa't isa. Magugunitang pinuna ni Padilla ang mga ginawa ni Tariela na pagpapakita ng binagong mukha ni Chinese President Xi Jinping sa isa nitong forum. Nauna nang nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag maging padalos-dalos at iminungkahi na huwag munang i-adapt ang Senate resolution na kumukondena sa Chinese Embassy officials at sa halip ay magkaroon muna ng committee hearing. Napaka-importante nung resolution na to, hindi lang dahil sa issue sa West Philippine Sea but also because of many other issues, our economic ties, people-to-people ties, our OFWs in Hong Kong, in mainland China, in Macau. Sinigondahan ito ni Senate Foreign Relations Committee Chair Amy Marcos sa paghain ng Senate Resolution No. 267 na nananawagan ng kahinahunan at profesionalismo sa umiinit na iringan ng mga opisyal ng Chinese Embassy at Pilipinas. Pero hindi naman nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen na binuhay ang larawang ito noong September 2023 na nagpapakita na nakasuot ng West Philippine Sea shirt sina Senator Pia Cayetano, Joel Villanueva, Bato de la Rosa at Bongo na kapwa hindi pumirma sa resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy. Nagtungo pa sa Pag-asa Island noong Mayo 2024 si Villanueva. Nito lang Martes, nagdesisyon na ang Sangguniang Bayan ng Kalayaan, Palawan para ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Isang hakbang na pinag-aaralan pa ng mga senador. Pero para sa Malacanang, dapat ay pag-isipan itong mabuti. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to downgrading of relations when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. Una na ring sinabi ng Department of Foreign Affairs na mas kailangan ang dialogue and consultation imbes na pampublikong diskurso. Ayon pa sa DFA, strategic interest ng Pilipinas ang nakasalalay sa umiinit na world war sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa. Kaya't diplomasya pa rin ang nakikita nilang pinakamainam na solusyon. Pero nanindigan ng DFA na hindi magiging malamya ang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Kahapon, sinabi ng Chinese Embassy na kung idedeklarang persona non grata ang ilan sa kanilang opisyal, gawin na agad. Tanging si PBBM lang din daw ang makakapagpapaalis sa Chinese Ambassador at kung sakali mang tanggapin ng Pangulo ang panukala ng Kongreso, aalis daw si Quan ng taas noo. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.